Dismayadong may-ari ng sumabog na condo unit sa 2 Serendra at mga kaanak ng nasawing tenant nito sa resulta ng investigasyon ng Department of Interior and Local Government. Sila na nga ang naperwisyo, sila pa raw ang nasisisi. Nakatutok sa Teresa Andrada, exclusive. Lalo raw bumigat ang pagdadalamhati ni Ruben San Juan sa pagkamatay na nakababatang kapatid na si Angelito sa lumabas na resulta ng investigasyon sa pagsabog noong Mayo. Si Angelito ang umuupa sa Unit 501B ng 2 Serendra Condominium na kabilang sa 4 na nasawi sa insidente. And I was a little disappointed because the blame was not squarely pointed at anybody. Sinabi kahapon ni DILG Secretary Marojas na kabilang sa posibleng panagutin sa pagsabog ang unit owner na si Marian Caiton, ang Bonifacio Gas, ang Makati Development Corporation at ang RM Ladrido Construction Services. Nangyari raw ang gas explosion nang maipon ang sumingaw na LPG sa loob ng Unit 501B. Ang switch ng ilaw naman ang posibleng dahilan ng ignition. Ayon kay Rojas, lumabas sa investigasyon na posibleng nagkaroon ng gas leak nang magalaw ang gas range nang mag-renovate sa unit. Pero para sa abogado na may-ari ng sumabog na unit, hindi katanggap-tanggap ang resulta ng investigasyon. Pumunta ho kayo dun sa gas range nyo, subukan yung galawin ng 8 inches. Tingnan natin kung madedetach man yung sinasabi nila na rubber hose na nakakonect dun sa pader, na nakakonect dun sa gas range. Hindi mangyayari. It's impossible. These investigators, they're just surmising. Baka ganun ang nangyari. Why? Because wala na sabog na no? There can be no other way of reenacting that. Base rin daw sa mga gas bills ng unit mula Marso hanggang Mayo nitong taon, 2 beses nagtala ng zero consumption. Ang buwan ng Abril, ang gas consumption, 0.006 cubic meters lang. Maaari daw nabuksan ang gas sa panahon ng renovation, pero malayo raw itong makapagdulot ng pagsabog. Labas-pasok yung mga trabahador during that time, meaning that hindi ito contained. The unit was not contained. There was a free movement of people going in and out dahil there was work being done. So, for obvious reasons, hindi naman ito parang bomba na nakakulong yung gas, no? I mean, the gas is free-flowing. Kaya kung may dapat raw managot, hindi ang kanyang kliyente. I'm pointing the entire blame on Ayala Corporation because sila ang gumawa ng lahat nito. Base sa report, nang mangyari ang pagsabog, hindi gumagana ang gas leak detector sa gusali ng 2 Serendra. Sagot naman ng Serendra Incorporated, sumunod sila sa regulations at standards ng pamahalaan sa operasyon ng Serendra. All of the operations, in fact the construction, the maintenance and operation of the building and all the safety systems there are code compliant. Yung sa loob ng unit, maaring na-unplug nila, no? During the course of the renovation. Sa isang statement, tiniyak naman ng Bonifacio Gas na susunod sila sa lokal at international standards at regulations at makikipagtulungan sa mga otoridad sa mga posibleng pagbabago sa regulations at standards. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Makati Development Corporation. Ang Serendra Incorporated raw ang opisyal na magsasalita para sa kanila. Ang RM Ladrido Construction Services na namamahala ng renovation ayaw munang magbigay ng pahayag. Handa naman daw ang pamilya Caiton at San Juan na makipag-usap sa Ayala Corporation bago isipin ang opsyong legal. The family cries for justice. I hope my brother's death is not going to be in vain, in that something will come out of this. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.